Sound check. In 5 minutes po, mag-start tayo in 5 minutes. 3:10. In 5 minutes po tayo mag-start.
Sound check. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And we would like to encourage ang ating mga kapatiran na tayo ay magsipasok na at pumwesto sa ating mga upuan. Giniginaw ba kayo? Nakapatay yung mga aircon natin. Giniginaw ba kayo? Ayan. Muli ho, isang mapagpalang hapon po. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon na tayo may pagkakataon na muli magsama-sama. And welcome din ho sa ating mga kasama online. Napansin nyo siguro ay medyo iba yung ating oras ng pagsisimula because it's our anniversary Sunday also. At we are looking forward sa pagsamba ngayong hapon and then sa fellowship ho mamaya. So, we would like to request kung meron mga kapatiran na mayroon ho kayong gustong ipagpatotoo kung paano ang Diyos ay gumawa sa inyong buhay sa pamamagitan particularly ng ministry ng church ho na ito. Mamaya ho sa ating fellowship time ay magbibigay ho tayo ng panahon sa mga kapatiran na gustong magbigay. Around 3 to 5 minutes lamang na testimony. And in-announce ko lang po ngayon para mai-ready nyo po ang bagay po na yan. Okay, so ilan hong mga announcements po muna bago tayo dumako ho sa atin hong pinakagawain ng pagsamba ngayong hapon. As said, mamaya ho, ang ating prayer meeting ay will be shortened. Talaga magiging mabilis lamang po and then tayo ho ay mag-pray ng sama-sama and then dadako ho tayo sa ating fellowship time. Mamaya ang goal natin, maybe around 6 p.m. magdi-dinner na tayo para meron tayong mas mahabang time for fun and games or medyo tayo, hindi mas mahabang time, ample time, hindi tayo masyadong gabihin for our fellowship and games. Meron hong mga hinanda na games ang atin hong mga kapatiran. So mamaya I hope na kayo ho ay sumali at muli napakaganda na makapag-fellowship at makapagsaya and what a great memory ho na meron kapag magkakasama mga kapatiran at nahandun ng kasiyahan at syempre ay lahat sa kapurihan ng atin hong Panginoon. And then also we also announce ang atin hong mga men ay nangangalap ng pirma, nangangarap ng mga magsasama sa pagpapagawa ho ng basketball uniform. Hindi naman ibig sabihin maglalaro kayo, pero kung gusto nyo lang para pag nag-sports fellowship ho tayo sa August 26, suot-suot nyo ho yan. So pwede ho kayo makipag-group chat ho doon ho sa atin hong group chat sa Facebook. Para ibigay nyo lang ho yung inyong pangalan, numero, para ho kayo ho ay makakasali po doon. May price na ba? May price na ba yung ating basketball uniform? Wala pa. Okay, so 5 to 600. Okay, so muli ho, ayun ho yung presyo noong ating hong basketball uniform. So yun ho, ang ating mga announcements, pag-pray ho natin yan. And Lord willing, next Sunday naman ho, balik sa same schedule ang atin hong panghapong gawain. 2:00 po ang simula. So yun po, ang ilang mga paalala ho natin. I hope hindi tayo nagmamadaling umuwi ngayon. Mamaya ay magsasalo-salo tayo. Yung mga kapatiran natin, may mga dalang mga baon. And then meron din tayong mga kapatiran na sumagot ng lechon. Amen? At sana ho ay muli, hindi bawal kumain ng lechon. Liban na lang kung pinagbawalan ka na ng doktor. Hinay-hinay. Ayan, so hinay-hinay. So yun ho, ang ating mga announcements. Tayo dadako ho sa paghahanda sa pagsamba. Pero bago ho yun, nais kong paalalahanan, welcome na welcome ho ang mga bata sa ating church. Pero nawa ay ang mga magulang ay nahandoon yung pagpapaalala sa kanila na pagdating sa church, anong behavior ang inaasahan sa kanila para ho masanay sila pagdating ho sa ating bahay, sambahan. Napapansin ho namin minsan na nagiging tambayan ng mga bata yung labas. Magsi-CR sila and then mga 15 minutes bago sila bumalik dito sa loob. So please, I let them know na yun ay mali, hindi dapat. At sila ay masanay ho na dapat nandito ho sa loob. So, ano pa ho bang ginagawa ng mga nasa labas? Pwede nyo ho silang sabihan na pumasok
para tayo ho ay magsimula. Tayo dadako ho sa paghahanda sa pagsamba, ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin at hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin para tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang kabutihan. At tulay, Panginoon, hindi namin kayang bilangin ang iyong mga pagpapala. Dahil, O Diyos, alam namin na higit pa sa mga nakikita at nararamdaman namin, nandun ang patong-patong mong pag-iingat, pagkakaloob ng aming mga pangangailangan, hindi lamang para sa aming mga pisikal na kalagayan, kundi, O Diyos, maging ang patuloy mong pagkilos sa aming mga espiritual na buhay upang kami ay hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sapagkat nalalaman namin, sangayon sa iyong salita, na lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos na soberano na may hawak sa lahat ng bagay. Oo, maging sa mga negatibong mga okasyon ng aming buhay, Panginoon, nandoon ang iyong kamay na alam namin na gumagawa upang sa aming ikakabuti. Ang ngayon, Panginoon, sa aming gawain ng pagsamba, Lord, paalala mo sa amin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, Panginoon, hindi namin kayang mag-alay ng papuri sa iyo. Hiwalay sa iyo, Panginoon, wala kaming magagawa na may eternal na significance, Panginoon. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, paalala mo kung gaano kami kaliit upang lalo naming makita at mamangha kami kung gaano kakalaki. Na ikaw lang makakagawa nito. Samahan, tulungan mo kami, Panginoon, na tunay nga makapag-alay kami sa iyo ng pagsamba, nakakaluwalhati sa iyong pangalan. Siyasatin mo kami, O Diyos, sa anumang mga kasalanan sa aming mga buhay. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang maging sensitibo sa kasalanan, particularly sa kasalanan nakatahan pa sa amin, upang lalo kami maging masigasig sa paghabol sa kabanalan at sa pakikipaglaban sa kasalanan. O Diyos, tulungan mo kami sa bawat bahagi ng gawain ngayong hapon. Ikaw po nawa ang maluwalhati at patuloy, Panginoon, aming pinapasalamatan ka sa 14 na taon na yung kabutihan, katapatan at ganoon din pasensya sa iglesyang ito. Na kung saan nahandoon, Panginoon, ang mga pagkukulang, mga kahinaan. Pero, O Diyos, salamat sa iyong biyaya na sapat. At nawa, Panginoon, loobin mo, lumipas man ang marami pang taon, kung hindi pa bumabalik ang aming Panginoong Jesucristo, nawa masumpungan mo ang church na ito, na patuloy na nagtatapat sa iyo, patuloy na nagnanasa, na maibahagi at maipaglingkod ang iyong salita ng may katapatan, at lalo't higit, maingatan ang ebanghelyo ng kaligtasan, at patuloy itong maipangaral sa iba. Muli, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ngayon ay aming niaalay sa iyo, maging aming mga sarili, nawa ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito ay aming niladalangin sa kanyang pangalan. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, It is well with my soul. Sorrows that seem
is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Oh Lord, is the day when the praise shall resound. The clouds will round as the storm. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Tayo po yung manatili lang tayo para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang ating Bible passage for giving. Ito po ay magmumula po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na soberano sa lahat ng bagay, Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Kami ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin, upang kami, Panginoon, magtipon-tipon, Panginoon, para magpuri sa inyo, sumamba, Panginoon, at matuto, Panginoon, sa inyong mga salita. Kami, Panginoon, sa oras na to, ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat, Panginoon, ng bagay na patuloy niyo pong binibigay po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bahay-sambahan na to. Sa bawat isa, Panginoon, narito, Panginoon, ibinigay niyo nga po sa amin na sa loob, Panginoon, ng 14 na taon, Panginoon, nakita po namin yung katapatan, Panginoon, sa simbahan na ito, Panginoon. Kami, Panginoon, nagpupuri sa inyo, Panginoon, dahil alam po namin na kung bakit kami narito ay dahil po, Panginoon, sa inyo. Kayo, Panginoon, nagdagbigay, kayo ang dahilan, Panginoon, kung bakit po kami narito. Magkakasama, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon. At kami, Panginoon, ay habang buhay, Panginoon, na magpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na binibigay niyo nga po sa amin. Hindi lamang po financially, Panginoon, kundi maging sa kalakasan, sa aming kalakasan pisikal, Panginoon, maging sa kalakasan po namin spiritual, Panginoon, ng aming pananampalataya, Panginoon, yung nanggaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay at sa oras na ito, Panginoon, na kami magkakaloob, Panginoon, nawa. Patuloy niyo po kami, Panginoon, bigyan ng tamang puso, bigyan, Panginoon, ng tamang kaisipan, Panginoon, bigyan ng tamang kaalaman kung bakit kami, Panginoon, nagbibigay sa inyo, Panginoon, nawa. Patuloy naming maintindihan, Panginoon, na kayo ang unang nagbigay, Panginoon. Na sa inyo, Panginoon, ang lahat ng bagay na nagmula, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, bilang inyong iniligtas, Panginoon, dalahin ko, Panginoon, sa inyo na patuloy ng matulungan na maintindihan namin ito at maibigay po namin yung karapat-dapat na pasasalamat sa inyo, Panginoon. At sa pamamagitan nito, yung mga malilikom po namin, Panginoon, nawa, dalahin ko sa inyo na patuloy niyo po itong gamitin, hindi lamang po, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming bahay-sambahan, Panginoon, kundi upang mas maipalawak pa po, mas maipaabot pa po
sa iba pong tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, ang inyo pong gospel, Panginoon. Nawa, dalangin ko, Panginoon, na sa mamagatin nito, marami pa po, Panginoon, ang taong maligtas, Panginoon. Marami pa po kayo nawa gamitin, Panginoon, na makakatulong, Panginoon, sa inyo pong ministry, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng bagay. Kami, Panginoon, nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat. Ito kami dalangin sa tanging pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Magkalaw po tayo. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, All Creatures of Our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and lead us sing. Oh, praise Him, hallelujah. The burning song with golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Melodies their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All darling washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Christ has defeated every sin, cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. His shoutings heard and part to rain, heaven and earth rejoice to sing. Oh, praise Him, hallelujah. Then who shall fall on bended knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magsing lahat at tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Behold Our God. Who has held the ocean in His hand? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations trembled at His voice. All creation rise to
po ay manatili lang tayo para sa ating pagbasa po sa salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng salita ng ating Diyos. Atin pong basahin mula sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 17. Ready? Read. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi, at huwag kayong magkaroon ng pagkakampi-kampihan, kundi kayo'y mabuklod sa iisang pag-iisip at hangarin. Sapagkat nabalitaan ko, mga kapatid, ang tungkol sa inyo mula sa sambahayan ni Chloe, na may pagtatalo-talo sa inyo. Ganito ang ibig kong sabihin, may ilan sa inyo na nagsasabi, kay Pablo ako, o kay Apolos ako, at kay Pedro ako, at ang iba naman kay Kristo ako. Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na wala akong binautismuhan sa inyo maliban kay Crispo at kay Gayo, upang walang sino mang makapagsabi na kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Bukod sa kanila ay hindi ko na alam kung may binautismuhan pa akong iba. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa issue ng West Philippine Sea, marahil ay magkakaisa tayong lahat ng mga Pilipino na dapat ay hindi tayo pumapayag na binubuli ng China. Pero sa usapin na isa sa mga maingay na issue sa panahon natin ngayon ay ang issue ng divorce. Makikita natin dito sa issue na ito ay dito na naghiwa-hiwalay ang mga Pilipino. Makikita natin na ang mga Pilipino ay nagkawatak-watak sa issue na ito. Kung kayo'y aware sa mga balita at maging sa mga post sa mga social medias ay meron ng kanya-kanyang mga pasaring ang magkabilang kampo, whether ng pro-divorce or ng against sa divorce. Pero hindi ganito ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Tayong mga mananampalataya ay inaasahan na pagsumikapan na tayo'y magkaisa, lalo tigit sa mga katotohanan ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos. Ngayon pong hapong ito, ang ating pag-aaralan ay striving for Christian unity. At ang magiging buod ng ating pag-aaral ay ito, bilang bahagi ng iisang katawan ni Kristo, dapat lamang nating pagsumikapan na magkaroon ng pagkakaisa habang nakahawak sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin at tumingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo na muli ngayong hapong ito, kami po'y tinipon mo upang magdaos ng aming pagsamba.
Nawa, Panginoon, kami po'y gabayan mo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po'y lubos na nakaasa sa iyo, Panginoon. Alam po namin na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Kaya, Panginoon, kami po'y humihingi ng kapangyarihan sa iyo at karunungan. Ikaw nawa, O Diyos, ang magturo sa amin, ang magbukas ng aming mga mata, ang maging ng aming mga tainga sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At makita namin, O Diyos, kung gaano ka kadakila, na sa gayon, Panginoon, ay lalo ka naming purihin at luwalhatiin sa aming mga buhay. Ito po ang aming samudalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Magkairoon lamang po tayo ng short background patungkol sa church sa Corinth or the Corinthian church. Actually, yung church po sa Corinth ay founded ni Apostol Pablo during his second missionary journey. At makikita natin yan sa pag-aaral natin ng Acts pagdating natin ng chapter 18. Now, dito, nung pagtungo roon ni Apostol Pablo sa chapter 18, ay makakasama niya yung mag-asawa na sina Aquila and Priscilla. Sila yung mga naging katuwang dito ni Apostol Pablo habang kanyang inuumpisahan yung ministry doon sa Corinto. And later on, nag-join na si Silas o si Silas, maging si Timothy, at nag-stay doon or I should say, nag-minister doon si Apostol Pablo sa Corinth ng 1.5 taon. At pagtapos noon, anong na-establish na yung church doon sa Corinth, ay iniwanan niya na, meron ng nagpapastor doon sa iglesia at nagtungo siya ngayon doon sa Ephesus. Well, itong Corinth, itong lugar ng Corinth ay isang pagan city. Isang lugar ng mga pagano. And actually, hindi lamang sila basta-basta mga pagano, kundi maraming klase ng kasalanan ang matatagpuan mo sa Corinth. At ang isa sa mga sikat ang Corinth ay yung Temple of Aphrodite, na siyang tinatawag nilang Goddess of Love. Kaya nga katulad, kung nasusundan ninyo yung pag-aaral natin ng Acts, katulad ng ilang mga pagan cities, ay kilala rin ang Corinth sa religious prostitution, na kung saan ay itinatago nila sa likod ng kanilang relihiyon ang prostitusyon at immoralidad. At hindi lang yan, isama mo yung matinding immorality, even incest, drunkenness, at marami pang mga kasalanan ang makikita mo doon sa lugar ng Corinth. At ang problema, ito ang problema. Maraming mga mananampalataya doon sa Corinth, ang yes, naligtas nga, pero hindi nila nagawang iwanan yung kamunduhan, yung worldliness. Hindi nila nagawang iwanan yung kanilang makamundong pamumuhay. Kaya itong Corinthian church, bagamat marami sila, take note, ito ay malaking church, itong Corinth na binubuo ng maraming mga mananampalataya, pero marami sa kanila ang nabubuhay sa carnality. Marami sa kanila ang immature pa rin sa pananampalataya. At yan nga po yung tatalakayin natin ngayong hapong ito, yung isa sa mga malalaking issues na kinakaharap ng Corinthian church. Walang iba kundi division or disunity. Since ang ating tema ay united in the gospel, pag-uusapan natin ngayon ang division, pagkakawatak-watak. And in light of division, titignan natin kung paano nga ba dapat magkaisa ang mga mananampalataya. Well, ang mga Corinthians kasi, ang mga taga-Corinto, meron silang culture na mahilig sila sa mga factions, mga paksyon, o yung mga grupo-grupo. Mahilig sila dyan, yung mga grupo-grupo. Kung aware kayo, isa sa mga issues na ni-raise ni Apostol Pablo doon sa Lord's Supper, doon sa, I can't recall yung exact chapter, pero isa sa mga issues na ni-raise ni Apostol Pablo ay yung mga mayayaman, meron silang, kumbaga, hiwalay na lugar. Sabihin natin, nasa harapan yung mga mayayaman sa church, tapos nasa likuran yung mga mahihirap. So ito'y isa sa mga example ng mga factions na meron sila.
At dala-dala ito nila dahil sa kanilang kultura. The problem is, dinala pa rin nila. Bagamat sila'y mga mananampalataya na. Well, linawin po muna natin, Hindi porket mayroong grupo-grupo sa isang iglesia ay masama na agad yon. Meron kasi syempre talaga na syempre sila yung magkakasama dahil nagtagpo-tagpo yung kanilang mga interes. Naalala ko kanina, may mga kabataan na nag-uusap about sa Watsons, Well, hindi ako makaka-relate doon. Kaya bakit ako sasama sa kanila? Sa usapan nila, Marahil kung yun ang interest ninyo ay magtatagpo-tagpo kayo. And actually, meron din namang klase ng division sa church na beneficial. Magbe-benefit ang iglesia. Actually, in the same church, sa 1 Corinthians chapter 11, verse number 19, 1 Corinthians 11, verse number 19, sabi ni Apostol Pablo, "For there must be factions among you, in order that those who are genuine among you may be recognized." So makikita nyo, may mga divisions na nangyayari sa church na ginagamit ng Diyos for pruning or for purging. Kung saan makikita ng iglesia, sino ba talaga yung mga mananampalataya na nasa tama yung kanilang pananampalataya na pinangahawakan. At ito rin ay itong ganitong klase ng division ay ginagamit ng Diyos para maihiwalay ang mga kambing sa mga totoong tupa ng Panginoon. So may mga klase ng division na healthy, or should I say, beneficial para sa isang iglesia. But the thing is, ang problema naman kasi rito sa Corinthian Church ay hindi lang sila basta mayroong mga grupo-grupo, kundi yung mga grupo-grupo na yun ay walang pagkakaisa at kinokompetensya nila ang isa't isa. Nagtatalo-talo sila. Kaya sobrang actually, pag binasa ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, you will realize na sobrang masalimuot ang kalagayan ng Corinthian Church. Napakagulo. May mga mananampalatayang lantaran na nabubuhay sa immoralidad. Maraming mga immature Christians, may mga nabubuhay sa carnality, at watak-watak pa sila, walang pagkakaisa. Yan ang problema. Kumbaga kapag yung mga mananampalataya ng Corinth, nakita mo magkakasama sa isang lugar, halimbawa na lamang ay nakita mo sila lahat doon sa SM, hindi mo maiisip na, magkaka-churchmates pala silang lahat. Ganon ang picture ng Corinthian Church. Mas mapapansin mo na meron silang kanya-kanyang mga grupo at hindi mo man lang mapapansin at makikita sa kanila ang pagkakaisa. Pero hindi dapat ganon ang itsura ng iglesia. Dapat nagsusumikap ang mga mananampalataya ng iglesia na maipakita natin ang pag-ibig at pagkakaisa. Sineseryoso dapat nating mga mananampalataya ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Hindi dapat natin ito binabaliwala. Why? Dahil seryosong bagay para sa Panginoon ang pagkakaisa nating mga mananampalataya. Take note, maging ang Panginoong Jesucristo mismo sa John chapter 17, ito'y laman-laman ng kanyang panalangin. Bago siya mamatay sa krus, laman-laman ng kanyang panalangin na yung kanyang mga disipulo'y maging isa o magkaroon ng pagkakaisa. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 17 verses 10 to 11, "All mine are yours, and yours are mine." Ang sabi ng Panginoon sa Diyos Ama, "I am glorified in them, and I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one." Napakagandang panalangin ng Panginoong Jesucristo. Na laman-laman ng kanyang panalangin na ang mga mananampalataya ay magkaisa. Ito'y seryosong bagay.
At napakagandang katotohanan nito na yung pagkakaisa nating mga mananampalataya ay nakatungtong doon sa katotohanan na si Kristo at ang Diyos Ama ay iisa. Pero ang problema sa Corinthian Church, hindi nila nakikita itong katotohanan na ito. Hindi nila sineseryoso yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Binabaliwala nila ito. Let's look at our text sa verse number 11 and 12. Sabi rito ng talata, "For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ." Ang sabi rito ni Apostol Pablo, meron daw isang concerned citizen na nag-report kay Apostol Pablo sa kalagayan ng mga mananampalataya doon sa Corinth. At yun nga itong si Chloe. At ang ginawa nito ni Chloe ay nagpadala siya ng kanyang mga representative, the house of Chloe. Sinulatan niya si Apostol Pablo, habang naroon sa Ephesus. Remember, after niya sa Corinth, nagtungo siya sa Ephesus. So ang ginawa ni Chloe, nagpadala siya ng sulat kay Pablo. Dalhin nyo itong sulat na ito doon kay Apostol Pablo. At ang nangyayari nga, ang laman ng letter ay yung issue ng mga factions, ng mga grupo-grupo nila, yung pagkakawatak-watak ng mga mananampalataya. Imagine, sa loob ng iisang iglesia, watak-watak yung mga mananampalataya. Talagang masalimuot. At ang nangyayari rito sa Corinth, kumbaga para silang nakapila sa likod ng kanilang favorite teachers. So ang ginagawa nila, nagyayabangan sila tungkol sa kanilang favorite teacher. Itong favorite kong mangaral, pogi ito. O itong favorite na mangaral ko, itong magaling to sa ganitong bagay. Nagyayabangan sila ng kung ano yung gusto nila tungkol sa kanilang favorite na preacher, na teacher. Ang sabi ng unang grupo, kay Apostol Pablo kami, siya yung favorite teacher namin. Siya yung founder nitong church na to Siya ang nagsimula nitong iglesia na to. Tapos ang sabi naman ng sumunod na grupo, kay Apollos kami. Kung kilala nyo si Apollos, siya ay isang skilled or isang talented, gifted, should I say, gifted na mananampalataya. Kaya may mga grupo sa Corinth, mas gusto nila si Apollos. Tapos sabi naman nung isa pang grupo, syempre hindi pa patalo yung iba. Kay Pedro kami. Si Pedro yung parang tumatayong leader ng mga apostol At ang sabi naman, syempre hindi pa dadaig yung isa pang grupo. Kay Kristo kami. Pambira, malupit talaga. Parang kung tutuusin, tama naman, dapat tayong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Pero ito ay parang ang gusto nilang sabihin, walang pastor-pastor sa amin. Si Kristo lang ang pastor namin. Parang ang gandang pakinggan kung titignan mo, pero ito ang maaaring gusto nilang sabihin. Ang tawag sa ginagawa nila is fanaticism. Which is very familiar tayong mga Pilipino rito sa fanaticism. And actually, dinadala natin ito maging sa ating mga relihiyon. Maraming mga sinasabi nila ay hindi sila aalis sa ganitong relihiyon, bagamat alam nila ang mga kamalian na tinuturo sa ganitong relihiyon. Anong dahilan? Fanaticism. Pagiging panatiko. Yun ang dahilan. Hindi pagiging loyal, kundi pagiging panatiko ang dahilan. So ang nangyayari sa mga mananampalataya doon sa iglesia, para silang mga fans ng favorite teacher, pastor, preacher nila, tapos magyayabangan sila sa isa't isa. That is pride, mga kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit magulo ang Corinthian church. Dahil sa pagiging panatiko nila at pagyayabangan nila sa isa't isa. Pero tingnan natin, meron din kasing other side of the coin. Itong fanaticism. Technically magkaiba sila, pero magkapareho pa rin. Sila naman yung nagsasabi na, nag-aaral ako by my own.
Natututunan ko yung mga bagay patungkol sa salita ng Diyos all by myself. I don't need anyone. Hindi ko kailangan ng sino man. Hindi ko kailangan ng mga pastor para turuan ako. Hindi ko kailangan ng mga theologians na yan. Kung ano-ano mga commentaries para tulungan ako. Itabi nyo, ako na. Anong Pedro? Anong Pablo? Anong Apolos? Ako dapat yung idol ninyo. That is self-proclaiming. Well, pwede nating sabihin that is self-righteousness at pride din yan, mga kapatid. Bagamat magkaiba in nature ang fanaticism at yung self-proclaiming or self-righteousness, but still, nanggagaling sila sa magkaparehong ugat. Pride. Pride. Nasa magkabilang dulo sila ng spectrum, magkaiba itong dalawa na ito dahil yung isa nakatingin sa ibang tao, yung kabila naman ay nakatingin sa kanyang sarili. Pero isa lamang ang ugat na pinanggagalingan ng dalawang ito, walang iba kundi ang pride. And both of these causes disunity in the church. Parehas ang dalawa na ito nagiging dahilan ng hindi pagkakaisa sa loob ng iglesia. And this issue of fanaticism doon sa church in Corinth ay isang malaking issue na kinakaharap ng kanilang iglesia. At itong issue na to, or should I say, itong panganib na ito, itong danger na ito ng fanaticism ay maaari ring mangyari sa kahit anong iglesia, maging sa atin mismong iglesia, kung hindi tayo mag-iingat. Ang tanong, paanong nilabanan ni Apostol Pablo itong problema na ito ng disunity sa church in Corinth? Well, the short answer is sa pamamagitan ng katotohanan. Walang iba kundi ang katotohanan ng Ebanghelyo. Remember, ito mismo yung panalangin ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga disipulo. Let's go back to John chapter 17. Yung panalangin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, John chapter 17, verse number 17. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sanctify them in the truth. Your word is truth. Ang idea dito, ihiwalay tayo ng Diyos mula sa sanglibutan at kapag inihiwalay niya tayo, ang magbubuklod sa atin ay walang iba kundi ang truth. Ang katotohanan. At ang truth na yon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dito tayo magtatagpong lahat sa salita ng Panginoon. Maaring marami tayong mga differences, marami tayong mga pagkakaiba-iba, pero magtatagpo pa rin tayong lahat ng mga mananampalataya saan? Sa Ebanghelyo, sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nagkakaisa dahil merong katotohanan tayong hinahawakan. Now, ano yung mga katotohanan ng salita ng Diyos na ipapakita rito ni Apostol Pablo upang maintindihan ng mga mananampalataya sa Korinto, dapat kayong magkaisa. Una sa lahat, Christ is undivided. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse number 12 and 13. Sabi niya rito, what I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. At nagbigay ng isang rhetorical question si Apostol Pablo sa verse number 13. Is Christ divided? Is Christ divided? Hati-hati ba si Kristo? Magkakahiwalay ba si Kristo? Watak-watak ba si Kristo? Of course, ang obvious na sagot ay hindi. Pero ano yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Puntahan natin saglit sa chapter 12 ng 1 Corinthians. Sabi ni Apostol Pablo, chapter 12 verses 12 to 13 ng 1 Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, katulad daw ng isang katawan na maraming mga parts, maraming mga parte, maraming mga bahagi. Pero kahit marami pang mga bahagi yan, maraming mga parts, iisang katawan pa rin yan. At ang sabi dyan ng Apostol Pablo, ganun din daw sa Panginoong Jesucristo.
At ang sabi ng verse number 13, for in one spirit, sino yung we? The church. Tayong mga mananampalataya. Ano sabi dyan? We're all baptized into one body. Isang katawan. So ang sinasabi rito ng binasa natin, merong iisang katawan. Si Kristo yon. Ang katawan ni Kristo. At yung katawan na yon ay merong iba't ibang bahagi. Sino yung parts na yon? Sino yung iba't ibang bahagi na yon? Tayo yon. Ang iglesia, tayong mga mananampalataya. Ibig sabihin, bilang tayo ang katawan ni Kristo, ang iglesia ang nagsisilbing physical manifestation ni Christ dito sa mundo. Kaya nga sabi ni John Piper, in a sense, we the church are Christ. In a sense, tayong iglesia raw ay si Kristo. Bakit? Dahil tayo mismong iglesia, tayo mismong mga mananampalataya ay ang katawan ni Kristo. Wala itong pinagkaiba sa isang pisikal na katawan ng isang individual. Halimbawa na lamang po, binubuo ako ng iba't ibang bahagi, pero kung titignan ninyo ako as a whole, ang makikita nyo sa akin ay yung identity ko bilang si Brother Daryl. Dahil si Brother Daryl ay binubuo ng iba't ibang bahagi ng katawan niya, at yung mga katawan na yun ay pag pinagsama-sama mo ay ang nag-a-identify kung sino siya. Kaya nga kapag iniba-iba nyo na yung ilang parts ng aking katawan, halimbawa pinalitan ninyo ng mata ni Brother Paul, ng bibig ni Tristan, ilong ni Gab, hindi na si Brother Daryl yon. So yung mga bahagi ng katawan, it identifies. At yung bahagi ng katawan, it identifies bilang kung sino kayo, at ganun din sa Panginoong Hesukristo. Yung mga bahagi ng katawan ni Kristo, which is the church, tayo yun. Bagamat magkakaiba tayo, pero dahil nasa iisang katawan tayo, ang identification nating lahat bilang isang katawan ay tayo, si Kristo. Again, as the body of Christ, we are the physical manifestation of Christ dito sa mundo. Kaya nga ang tanong muli ni Apostol Pablo, hati-hati ba si Kristo? Hati-hati ba siya? Bahagi ba si Kristo? Of course not. Kaya nga bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, kung saan we identify as one body, meaning we identify as Christ, hindi dapat tayo magkawatak-watak bilang mga mananampalataya. Dapat meron tayong pagkakaisa. May mga mananampalataya sa ibang iglesia o maaaring pwedeng kasama lang natin dito sa ating iglesia na maaaring merong ibang conviction sa ilang bahagi ng theology. Pero kung sila ay tunay na mga mananampalataya, we treat them bilang mga kabahagi natin sa iisang katawan ni Kristo. Maaaring hindi natin sila kapanalig sa soberanong paghirang ng Diyos. Pero kung tunay silang mga mananampalataya at sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, kabahagi natin sila sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tulad nung sa church in Corinth, hindi pwedeng sabihin ng kanang kamay na mas magaling yung mga daliri niya kaysa sa mga daliri ng kaliwang kamay. Hindi natin pwedeng ipaghambog o ikumpara ang isang bahagi sa iba. I am of Apollos. Ako, I am of Cephas. Si Pedro yon. Kumbaga, leader ng mga apostol yon. Ako naman, of Paul naman ako. At siyempre yun, malupit na apostol yun eh. Ilagay natin sa konteksto natin. Ako kay Brother Paul ako. Yung isa naman, kay Brother ganito. Tapos pagtatalunan ninyo kung sino mas pogi sa aming dalawa. Wag po nawa, umabot sa ganun. But seriously speaking, kung meron tayong ganitong kaisipan, ay pagsisihan natin sa Panginoon. Dahil nagkukos tayo ng disunity sa ating iglesia para nating binabasag si Kristo at siya'y pinipiraso-piraso natin. Paanong gagawa ng isang magandang musika sa gitara ang kaliwang kamay lang? Paanong papalakpak
Ang kanang kamay lang. Magkakaiba tayo ng kakayanan. Magkakaiba tayo ng mga kaloob ng banal na spirito, ngunit tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Naroon ang katotohanan na walang pagkakabahabahagi si Kristo. Tayong lahat ay mga mananampalataya, tayong lahat ay iisa kay Kristo. Pangalawang bagay na pinakita rito ni Apostol Pablo ay makikita natin, ministers are God's instruments. Tatalon tayo sa chapter 3. Ang sabi rito ni Apostol Pablo sa chapter 3 verses 5 to 7, 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 7. Ang sabi ni Apostol Pablo, what then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth, or God gave the increase. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Same issue pa rin po ang ina-address dito ni Apostol Pablo. Yung issue pa rin ng factions, ng grupo-grupo na nagli-lead sa fanaticism ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi rito ni Apostol Pablo, teka. Sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Ang sabi niya, they are just servants to whom you believed. Narito ang katotohanan na wala tayong maipagmamalaki na kahit anong bahagi natin sa kaligtasan ni numan. Dahil tayo'y mga kasangkapan lamang ng Panginoon. Hindi tayo ang nagliligtas, hindi ikaw, kundi ang Panginoon. Kahit gaano pa ka-gifted si Apollos, kahit gaano pa kahusay na apostol si Apostol Pablo, hindi sila ang bida rito. Kaya nga ang sabi dun sa verse number 7, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Actually, ang ganda ng translation niyan sa Tagalog sa FSB, kaya't hindi ang nagtanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapalago. Hindi tayo ang mahalaga, hindi tayo ang bida. Ang Panginoon. Naalala ko, nung high school pa ako noon sa dati naming iglesia, na-invite ko yung mga high school classmates ko na umattend sa church. At nung Sunday na yon, umattend sila. At nakakatuwa, umattend sila that Sunday. And sa church namin, katulad lang din naman sa church natin, ay merong visitor slip kung saan ay pinifill outan niya ng mga bisita, yung form na yon. Tapos sa pinakababa ng form ay ilalagay nila yung pangalan na nakapag-invite sa kanila. Sa dati naming church, meron kaming point system doon. Meron kaming point system. Na kapag may na-invite ka, may points yun. Per head. Tapos may additional points pa yon kapag nasharean mo sila ng gospel after ng preaching, pag napasabay mo sila sa sinner's prayer. Additional points yun. At kung gusto mo talaga makakuha ng mas mataas na points, kailangan mo maibaptize yung mga yon. At yung mga points na yun, may price na kaakibat yon. Sa pagkakaalala ko, 7 yung mga kaklase ko na yon na na-invite ko sa church at dumalo. At umattend din sa church. Di syempre, pagpunta ko pa lang ng church, ang yabang ko na sa isip ko. Ang dami kong bisita ngayon. 7. Tapos marirecognize yung pangalan ko sa harapan na si brother ganito ay nagdala ng kanyang mga kaklase. 7 bisita ngayong hapon. Tapos nung nag-fill out na ng form yung mga classmates ko, merong lumapit sa akin na isa sa mga adult teachers namin doon. Sabi niya, bro, dapat sa akin yung isa eh. Sa kanya raw dapat. Kasi raw matagal niya na raw yun ini-invite. Kapitbahay kasi nila. Tagal niya na raw ini-invite kaso hindi nga lang dumadating. Sa isip-isip ko, ayaw sumama sa inyo eh. Ay sumama sa inyo, pero sa akin ngayon sumama. Di siyempre, hindi ako pumapayag. Kasi nga, 7 yung nadala ko eh. Diba? 7 yung nadala kong bisita, perfect number na eh, no? Swerte. Kaya tayo minamalas eh, dahil naniniwala tayo sa swerte. Tapos magiging 6 na lang.
Mababawasan pa yung isa? Siya rin, pinipilit niya na dapat nga raw kanya yung takal ko nang ini-invite yan, bro eh. Siyempre, di ba? Hindi ako pumapayag. Biruin nyo, nagtalo kaming dalawa, nagkaroon kami ng hidwaan, nagkaroon kami ng disunity sa pagitan naming dalawa dahil lamang gusto naming makuha yung credit na kung tutuusin, ang sabi ng Biblia, hindi ang nagtanim, hindi ang nagdilig, ang mahalaga, kundi ang Panginoon, siya ang nagliligtas. Hindi tayo. Ang Diyos ang siyang bida. Hindi tayo. Kaya nga mag-ingat tayo mga kapatid. Minsan may mga taong tayo mismo yung nakapagdala sa kanila sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, ikaw mismo yung nakapagbahagi ng ebanghelyo sa kanila. Ikaw yung ginamit ng Panginoon para makilala nila ang Panginoong Jesucristo, para sila'y sumampalataya. Maaaring ginagamit natin yan. Ako yung nagdala dyan sa Panginoon eh. Yang si kapatid na ganito, bunga ko yan eh. Well, generally speaking, wala pong masama dyan. Walang masama dyan. After all, I believe si Apostol Pablo ay ginamit itong lengguwahe na ito. Marahil hindi word for word, pero ang ibig niyang sabihin ay kanyang bunga sa pananampalataya, anak. Yun ang kanyang anak sa pananampalataya si Timothy. Pero ang ibig kong sabihin na ito, mga kapatid, kailangan tayong mag-ingat. Dahil baka mamaya, kaya pala natin ginagamit yon ay dahil gusto nating kumurot doon sa kaluwalhatian na tanging dapat ay sa Panginoon lamang. Hindi masama, pero dapat tayong mag-ingat. Pag-ingatan ng ating mga puso. Dahil baka mamaya yung pala yung ating dahilan. Pangatlong bagay na pinakita rito ni Apostol Pablo para makita nila na dapat hindi kayo watak-watak. Pangatlo, our great possession in Christ. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 pa rin, verses 21 to 23, so let no one boast in men, for all things are yours. Whether Paul or Apollos or Cephas or the word of life or the world or life or death or the present or the future, all are yours. You are Christ's and Christ is God's. Makikita natin dito, binanggit ni Apostol Pablo, sina Apollos, Cephas, si Pablo, yung sarili niya. So we know, ito pa rin yung sinasabi niya, ina-address niya pa rin yung same issue na nagmula doon sa chapter 1. Yung issue ng mga mananampalataya ng iglesia doon. Ang sabi ni Apostol Pablo, let no one boast in men. Huwag niyong ipagmalaki ang mga tao. Si Pablo man yan, si Apollos man yan, si Cephas o si Pedro, by the way, yung Cephas dito ay si Pedro, huwag niyong ipagmalaki ang sino man. Bakit? Dahil kahit gaano pa kauhusay ang mga yan, kapiranggot lang yung mga yan kung ikukumpara sa kung anong bagay ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi ng talata, all are yours. Ang lahat ay sa inyo. Ano pang silbi na ipagmalaki natin yung kapiranggot na bagay, binigay na nga ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Diba kung ikaw milyonaryo ka, o bilyonaryo pa nga, ipagmamalaki mo ba yung piso na meron ka? Of course not, hindi yun magme-make sense. Walang kwentang ipagmalaki mo na yung piso mo, bahagi lang naman yan at kapiranggot lang yan na halaga, yung kayamanan na talagang meron ka. Ang punto ay ito mga kapatid, walang kwenta na isaalang-alang natin at sirain natin ang ating pagkakaisa. Walang kwenta na ipagmalaki pa natin yung mga kapiranggot na bagay na meron tayo. Ibig sabihin lamang yan na ang pagmamalakihan, yung pagyayabangan ay wala dapat puwang sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia. So kung hindi tayo dapat magmataasan, hindi tayo dapat magmalakihan sa iglesia, anong dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin? O dapat nating ipakita sa isa't isa? Pang-apat, let us boast in Christ. And sabi ng 1 Corinthians, let's go back to chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verses 12 to 13. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ.
Nagtanong si Apostol Pablo sa verse number 13, is Christ divided? And the second rhetorical question is this, was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Ang pangalawang tanong ni Pablo, ipinako ba si Pablo para sa inyo? Of course, again, ang very obvious na sagot dito, hindi si Pablo ang napako para sa kanila. Si Kristo ang napako para sa kanila. Again, ang issue ay merong mga factions, may mga grupo-grupo sa loob ng iglesia ng Corinth. At kung mapapansin natin sa kanyang tanong, ang sabi ni Apostol Pablo, was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Again, ang konteksto, may mga grupo-grupo. So makikita natin dito, ang inaatake ni Apostol Pablo ay yung grupo na siya mismo ang kanilang idolo. Yung grupo na siya mismo yung kanilang favorite teacher. Yung grupo na siya mismo yung nilulook up nila. Ano? Why? Dahil kapag sina Apollos or sina Cephas ang ginamit niya rito, maaaring ma-misunderstand nila yung punto ni Apostol Pablo. Dahil it might sound na parang insecure lang naman kasi si Apostol Pablo doon sa ibang mga tagapagturo. At hindi yun ang gusto niya mangyari rito. At ang gusto ni Apostol Pablo, mapakinggan siya ng bawat grupo doon sa Korinto. Hindi lamang yung grupo niya, or should I say yung grupo na mga fans niya, kundi lahat ng mga grupo, gusto niyang mapakinggan nila siya. At kaya nga, doon siya nagpunta sa grupo niya. Sa grupo kung saan sila yung naglo-look up sa kanya. At ang ipinapakita niya rito, ay pinapatay niya ang kanyang sarili na siya ay gawin nilang dahilan ng pagmamalakihan at pagmamataasan. Kumbaga, ang sinasabi, ang ginagawa rito ni Apostol Pablo, dinidiscourage niya sila nagbumuo ng grupo na nakapangalan sa kanya. Kumbaga, parang sinisiraan niya si Pablo mismo sa kanila. Diba? He was speaking in the third person. Was Paul crucified for you? Sinisiraan niya si Pablo sa kanila. He was telling them, wag silang maging panatiko ni Pablo. Bakit? Hindi naman si Pablo yung namatay para sa kanila. Hindi naman sila binautismuhan sa pangalan ni Pablo. Walang dahilan na bumuo sila ng grupo sa pangalan ni Pablo. And actually, kung titignan ninyo, very wise. Very tactical yung ginawa rito ni Apostol Pablo. Dahil kapag nabasa ito ng mga ibang grupo, hindi ito magsasound na insecurity lang. Kundi maipapakita niya yung same message na gusto niyang sabihin, merong namatay at ipinako para sa inyo. Hindi kami yun. Hindi kami yun. Hindi si Pablo yun. Hindi si Apollos yon, hindi si Cephas yon. Ang namatay para sa kanila, ang namatay para sa bawat isa sa mga mananampalataya doon sa Korinto na ina-address ni Apostol Pablo ay walang iba kundi si Kristo. Ang namatay para sa ating mga mananampalataya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Imagine, napakadakila and infinite ang value ng ating Panginoon. Kung ikukumpara mo yung halaga ni Kristo kay Pablo, makikita natin walang kwenta si Pablo. Walang kwenta si Apollos. Walang kwenta kahit pa si Pedro. Kaya nga, bakit kailangang magkawatak-watak ng mga mananampalataya sa Korinto, samantalang yung iniidolo nila ay walang halaga kumpara kay Kristo. Christ is of a much greater value. Actually, infinite value. Yung halaga ni Kristo, He is incomparable. At kung merong grupo sa iglesia, iisang grupo lamang dapat ang valid. Yun ay ang grupo na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. At ang punto, mga kapatid, walang puwang sa iglesia ang magmataasan tayo sa isa't isa dahil tayong lahat ay dapat nakatingin lamang sa Panginoong Jesucristo.
Hindi tayo dapat nakatingin sa ating mga sarili, na tinitignan mo ang sarili mo, ako ang bida rito. Hindi sa ating pastor, hindi sa sino mang pwede nating iduluhin sa buong Kristendom. Kundi tayong lahat ay dapat nakatingin sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa dulo ng chapter 1, sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 31, so that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Ang pwede lang magmalaki sa iglesia ay hindi yung nagmamalaki ng kanilang mga sarili. Kundi ang pwede lang ay yung ipinagmamalaki si Kristo. Dahil siya yung namatay para sa atin. Siya yung tumubos sa ating mga kasalanan. Siya yung buong loob na tinanggap at sinalo ang puot ng Diyos na dapat para sa atin. Siya yung sumalo ng kamatayan para sa atin. Hindi tayo ang gumawa nun. Hindi ikaw, hindi ako. Kaya't walang puwang sa iglesia ang ipagmayabang natin at ipagmataas ang ating sarili o maging ang bawat isa. Ito'y panawagan sa atin na patayin ang ating mga sarili sa kayabangan. Ating ipanatili ang pagkakaisa. Seryosohin natin ang pagkakaisa. Pagsumikapan natin ang pagkakaisa nating mga mananampalataya, wag natin itong baliwalain. Dahil namatay si Kristo para sa atin. He is undivided. He is undivided. At bilang bahagi ng iisang katawan ni Kristo, dapat lamang na tayong mga mananampalataya ay magkaroon ng pagkakaisa-isa habang nakahawak sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po. Salamat dahil patuloy mong iniingatan at inahawakan ang iyong iglesia. Salamat Panginoon dahil alam po namin na hindi sa aming mga sarili ang aming pag-asa kundi tanging sa iyo lamang, O Diyos. Lord, kung meron mang mga maling pananaw, maling puso na maaaring mag-cause ng disunity sa iglesyang ito, Panginoon, tawagin mo po kami sa pagsisisi. Kahabagan mo kami, Panginoon, at patawarin sa kasalanang ito. Nawa, O Diyos, bilang mga mananampalataya ng iglesyang ito, tulungan mo kami na maipakita namin ang aming pag-ibig sa isa't isa at aming pagkakaisa. Walang iba kundi sa Ebanghelyo at sa iyong mga salita. Maluwalhati ka, O Diyos, maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong awitin ang ating pangwakas na amin. Tayo po mawit. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh, earth His wonderful law proclaim. Hail Him, highest our kings and glory.
rin po Panginoon at napagandang paalala ho sa atin. Nawa sa biyaya ng Diyos ang church na ito, particularly ang local church na ito, ay hindi magkahati-hati dahil sa mga tao because Christ is not divided. At purihin ang Diyos sa napakagandang paalala na yan at nawa ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan mula pa kayo ng umaga sa Sunday School, sa preaching, at ngayong hapon ay patuloy natin pagbulayan sa buong linggo na patuloy na maging gabay at liwanag at pagkain ng ating mga kaluluwa. At sa ating pagwawakas, nawa ang biyaya o pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin at patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man tayo nilagay at tinawag ng Panginoon. Magandang hapon po. Dito nagtatapos ang ating panghapong gawain ng pagsamba. At inihilingan po ang lahat na magsiupo po muna. At ngayon ho ay kung kayo ho ay hindi usual na nakakasama namin sa gawain sa hapon, ang kasunod ho ng afternoon service ay ang atin hong prayer meeting. So usually meron tayong break time. So medyo babasagin natin yung goal, yung usual na ginagawa natin dahil sa dami natin, abutin tayo ng 2 oras sa prayer meeting. So mamaya ho, magkakaroon tayo ng 5 minutes lang, mahigit, baka magsi-CR yung iba. 5 minutes, then come back after 5 minutes, pero medyo mas magiging mabilis lang ang atin hong mga paghingi ng prayer request para ho hindi tayo masyado magtagal sa ating prayer meeting. So 4:35 ay magsisimula ho ang ating prayer meeting. God bless po. CR po muna yung magsi-CR and then balik po tayo para sa prayer meeting.